Promise guys, wala na pong tatalo dito sa may bagong smartphone po ngayon ni Tecno. Dahil binigay na po ni Tecno. Yung nag-iisang hiling nga po natin. Dito po sa mga less than 10k po ng mga smartphone. Dahil sa totoo lang po, napakaganda na po ng mga smartphone sa mga kulang 10k po ng mga presyo. Yung meron napakagandang display na meron 144Hz sa refresh rate, saka po mataas sa resolution. Yung meron din po magandang camera. Merong malaking battery. Yung merong mabilis sa charger. Ang kaso po, napakadalang pa rin po talaga ng 5G po sa mga less than 10k po ng mga smartphone. Si Poco M7 Pro 5G na po guys ang pinakaunang 5G na smartphone nga po na lumabas ngayong 2025. Tapos puro G100 at G200 na nga po yung mga naglalabasan dito po sa mga kulang 10,000. At finally nga guys, ito si Tecno Pova 7 Curve na. Ang bagong hari po para sa may 10k nga po na presyo ngayon 2025. Binigay na nga po ni Tecno yung nag-iisang hiling natin sa mga kulang 10k nga po ng mga SRP. Yung 5G po na mobile data. At di nga po nakontento si Tecno dyan. Dahil hindi nga lang po siya basta naka 5G. Malakas na 5G po na processor. Yung nilagay po na dito sa may Pova 7 Curve 5G ngayon. Dimensity 7300 5G nga po guys yung nakalagay dito. Na mas malakas yan syempre sa may G200. At ito pa lang guys, ang unang totoong upgrade sa may performance po ng Pova series ngayon mula Tecno Pova 5G na 2021 pa po nilabas. After 4 years guys, finally nagkaroon na po ng totoong upgrade yung pinaka-performance po ng Pova series na hindi overclock at hindi po rename version. Kilala po natin ng Tecno Pova series bilang isang gaming phone po ni Tecno. Ang kaso baka mag-alangan rin nga po kayo sa may display niya. Di naka-AMOLED curved display nga po ito guys. Na mas okay po sana kung naka-flat display siya dahil alanganin po yung ganitong klase ng display sa mga hardcore gamer dyan. Pero kung hindi naman gaming po ng hanap nyo at gagamitin nyo lang po si Tecno Pova 7 Curve as casual phone, pang social media, pang picture, or pang daily driver, I think okay lang po ang smartphone na to. Dahil nga po okay na okay po yung kanyang display. Kung pang daily driver nga lang po yung gagamitin natin dito. Yung pang casual use lang. Dahil sa daming lumalabas po ng mga smartphone sa may kulang 10k nga po na budget, yung 5G na lang po talaga ang kulang na specs sa mga budget-friendly na mga smartphone ngayon. At buti nga po guys, nagsisimula nang lumabas yung mga 5G na smartphone ngayon 2025. Itong package pala niya guys is meron po siyang 45 po sa charger, Type-C na cable, jelly case, saka itong mismong smartphone natin. At apat na kulay po yung available sa kanya. Itong color silver po na nasa atin ngayon. Meron din po siyang color black, yung color green, tsaka ito pong color orange. Ang ganda ng color orange guys, kaso wala pa siyang available ngayon. Itong display po niya guys is meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED curved display with 144Hz sa refresh rate. Buti naman guys kahit po nakamalakas sa processor to, hindi pa rin po tinipid ni Tecno yung kanyang display. Then naka Corning Gorilla Glass 7a nga po siya na protection. Sa resolution lang po siya medyo nabitin, then naka 1080p lang naman to. Pero ito guys, wala namang problema dyan. Dahil bawing-bawi naman sa may performance. Sa camera, naka-dual camera po yan guys na meron 64 megapixel na main camera. Saka po isang 2 megapixel na secondary. Ito po yung ilang sample ng picture natin guys sa may 2x zoom. Malinaw pa rin po siya at okay pa rin po yung quality. Kahit hindi po ito nakapokus sa may camera, masasabi kong okay din po ang camera ng Pova 7 Curve. Pero kung ikaw compare nyo nga po ito guys sa may Tecno Camon 40, yun guys, mas maganda po yung camera nun. Compare nga po dito. Kaso ang problema nga po ng Tecno Camon 40, para sa may kulang 10k din po na presyo, is naka G100 lang po yung kanyang processor. Kaya talagang hindi na rin po masama ito si Tecno Pova Curve 5G. Dahil same processor nga po ito guys ng Tecno Camon 40 Pro 5G na meron 13k na SRP. Kaya kung sakaling bitin po kayo sa may camera ng Pova Curve, yun guys, Tecno Camon 40 Pro 5G. Maganda rin pong kunin yon. Ang kaso 13k nga po yung kanyang SRP. At itong Tecno Pova Curve 5G guys, para po ito sa mga gusto ng all-rounder na smartphone, para po sa may kulang 10k po na budget ngayon. Yung merong 5G, at least magandang camera, merong malaking battery kahit papano, mabilis sa charger din, at magandang display. I think napaka-perfect po sa inyo ng smartphone na to ngayon. Itong Dimensity 7300 5G na processor, malaking upgrade po yan guys kung naka G100 lang po yung processor ng smartphone nyo. Saka sa mga processor po na to, ayoko na pong isa-isahin yan dahil puro recycle at puro overclock lang po yung mga processor na yan. Kaya kung isa po dyan ang processor nyo, magandang upgrade din po ang processor ng Tecno Pova Curve ngayon. Supported nga po siya isang very high graphics, saka po ng max frame rate. Finally after nga po ng G96,
Ngayon pa lang po ang totoong upgrade dito po sa mga smartphone sa may kulang 10k po ng mga budget. At sana guys magpatuloy na po yan. Tapos yung mga G100 po na mga processor, sana doon na lang po nila ilagay sa mga kulang 7k po na mga budget. Dahil magugulat kayo guys, meron po akong bagong smartphone na in-order sa may Shopee nitong nakaraang sale. Naka G99 po siya, pero yung kanyang presyo guys, nasa 5,000 lang. Magugulat po kayo kung anong brand yan. Siguradong di nyo yan ina-expect. Itong performance po guys ng Tecno Pova Curve 5G, stable naman po siya para sa mayroong 50 to 60 FPS na gameplay. Naka dual speaker din po yan. At para sa akin okay na po yan. Dahil malakas na yan para sa may ganyang presyo nga ngayon. Dahil nauso nga po yung Dimensity 7300 5G, nung last year po yan guys, sa mga less than 20k. Yung iba lagpas 20k pa. Kaya para maging 10k lang po yung Pova Curve 5G. Tapos may ganyang klase ng processor. Sobrang panalo po talaga yan. Isang Himalayan guys. Dahil sanay nga po tayo na puro G100 lang yung mga processor po sa mga kulang 10k. At sa may 30 minutes sa gameplay nga po sa may Call of Duty Mobile is nabawasan po siya ng per percent lang. Tapos yung naging kanyang temperature is 38 degrees Celsius siya. Hindi po siya sobrang uminit. Alam nyo nakakapagtaka dito guys. Dito po sa may Mobile Legends. Majority po ng mga smartphone na mga sinusubukan ko ngayon, nagtataka po ako. Bakit yata umaabot po sila ngayon guys ng lagpas 41 degrees Celsius yung temperature? Karamihan po guys, mas painit pa po yung temperature sa may Mobile Legends compare po sa ibang games. Like nga po sa may Call of Duty. Di ko alam kung bakit ganyan. Pwede nga isang dahilan po dyan is dahil nga po sa may 120 FPS na gameplay. Kaya po talaga siyang malakas mag-init ngayon. Tapos sa may battery niya, 8% po yung nabawas sa kanya. Sa may 30 minutes sa gameplay, dyan nga po sa may Mobile Legends. Sa may Delta Force naman, medyo ma-enjoy nyo po yung game niya dito guys. Kaso pipili po tayo kung 60 FPS sa gameplay, kaso low graphics naman. Or high graphics, tapos mababa po yung FPS. Para sa akin guys, mas okay na po yung mas mataas na FPS. Dahil mas nakaka-enjoy po yung mas smooth na gameplay kaysa sa mataas na graphics, tapos kung lag naman. Siguro kung ang smartphone nyo po is G100 pababa, yun guys, ma-appreciate nyo po itong Pova Curve 5G ngayon. Dahil malaking upgrade na nga po siya, lalo kung galing nga po tayo sa may Pova 3 or Pova 4 ngayon, na merong G99 at G88 po na processor. At sa may 30 minutes nga po na gameplay dito sa may Delta Force, is 39 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya. At nabawasan po siya ng 11%. Still malamig pa rin po siya compare sa may Mobile Legends na umabot po ng 41 degrees Celsius. Sa ngayon po guys, si Tecno Pova Curve 5G na po ang bagong smartphone po na hari po sa may kulang 10k po na presyo ngayon. Talo na po si Poco M7 Pro 5G na kulang 10k rin na naka 5G rin po guys. Then nagkatalo nga po sa may processor. Medyo mahina po guys yung processor ng Poco na halos kasing lakas lang po ng G100. Compare nga po dito na hindi lang po siya basta naka 5G. Malakas sa 5G po yung nakalagay sa kanya. Palit lang po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Meron po tayong link niya sa may comment section, saka po sa may description. Yun lang guys. Thanks for watching.